Tama? Okay, kasi nga walang libre sa currency. Pero gusto ko maintindihan ng bawat isa, ano bang pera sa buhay natin? Si kanino ba yan? Kasi minsan akala mo pag may pera ka, akala mo sa'yo na. Sino pong may pera hawak ngayon? Papel. Pakitaas ko ng kamay at pakilabas ko ng pera at pakibigay sa akin. Hindi ganun ha? Hindi ganun ha? Okay. 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 Ito si Madam. Ito si Madam. Okay. Enjoy lang ang training natin. Okay. Have fun na. Okay. So, yan. Kulay OP. Okay lang. Mas okay na ikaw ang magbabasa. Ay, hindi mo makita. Okay. Okay. So, ayan. Pakibasa kayo. Ano kung nakasulat dito sa taas? Republikano Pilipinas. Okay. Sa baba may maliit na pangalan. Dito sa baba ng Republikano Pilipinas. Ano nakalagay? Ang salapi nito ay bayarin ng Bangko Sentral at pinanagutan ng Republikano Pilipinas. Kanino po ang pera? Bangko Sentral. Bangko Sentral. Hindi po atin. Representation lang siya. Pag pumunta kayo sa ibang bansa, hindi na siya natin magagamit. Wala siyang value. Yes. Hindi pa tayo tapos. Sa baba ng maliit na yan, mayroon pang ulit. Baka kasi hindi nyo binasa yan. Pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. See? Ah, ito makita. O, tanong dami nila. Baka iba maglalakay na sa medyo iba. Puro pera na sa utak pero hindi binasa ng pera. So yung pera ay hindi atin. Nasa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sila po may pananagutan yan. Tama? Tama. At may warning na pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. So ibig sabihin, kaya nga nakaganito tayo, ang ibig sabihin hindi number one. God first. To God be all the glory. Yes. Ako po bilang may-ari, instrumento lang po ako na pinagkatiwalaan. Servant lang po ako dito. Diba? Naglilingkod po sa inyo para maitawid, kung maturuan kayo at yung opportunity na nakita ko na napakaganda, na dito po nagbago yung buhay ko. Hindi ko masabing 360 kasi bumabalik yun. Diba? So, ibig sabihin, 180 degree. From nothing to become something. Wala pong self-made sa mundong ibabaw. God-made. Kasi may creator. Nakuha? Yes. Napakahalaga po ng Panginoon na siyang uunahin natin. Nag-prayer na ba kayo? Yes. Very good. Kasi, I love this analogy. Alam niyo ang dagat, kahit tanggalin niyo po ang tubig at tanggalin niyo ang isda, ay dagat siya. Agree. Pero, pag tinanggal mo ang isda sa dagat, ano mangyayari sa isda? Namatay. Tinula. Tama ba? Tama? Tama. Pag tinanggal mo yung isda, sigurado ulam yun. Mamamatay siya. Yung lupa, kahit wala pong mga pananim, lupa siya. Kahit wala pong puno, lupa siya. Tama? Tama. Pag tinanggal mo ang puno sa lupa, ano mangyayari sa puno? Panggatong na. Ibig sabihin, mamamatay siya. Same. Ang Diyos, wala pa po ang tao, ay Diyos na. Tama. Nakuha? Yes. At mawawala ang tao, Diyos pa rin siya. Yes. So, napakahirap na parte na lumayo tayo sa ating Creator. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Sa nagbibigay sa atin ng lakas, abilidad, at katalinuhan. At lahat ng gusto natin ay pwede pong ibigay. Katulad po ng verse na isinabi niya sa Matthew 7:7, ano pong nakalagay? Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Kaya nga, ask, seek, knock. Ang acronym niya, ask. So kailangan anong ask sa Ilonggo? Mangayo. Mangayo. Madamo sa madamo sa lingwahe. Mangayo, mamangkot. Okay? So amo na siya. Ibig sabihin na yan, sasabi niya, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So diyan ang iikot ang topic natin. I always relate dito sa Big Bible kasi ang pattern ng buhay natin ay Biblia. Ang tao nawawala, tulad nga ng sabi ni King Solomon, na wala pong bago sa panahon dati at panahon ngayon.
Sinabi niya sa Ecclesiastes ang purpose ng buhay at kung ano po ang dapat gawin ng tao. Pero tulad yan ang sabi ko kung bakit tayo po ay nangangarap na wala palang mic. Hello? Wala? Meron? Oo, meron. Meron. Kung bakit pala tayo ay kailangan magtrabaho. Kasi tulad ng sabi ko, wala pong libre sa mundo ibabaw. Tama? Tama. Lahat po ng mga bagay ay kailangan may pera. Pero we need to balance. Okay. Now, kahapon again, babalikan natin yung tinatawag na why. Kung masasagot yun, nakita natin napakaganda ng networking, kung naintindihan mo na ano ba dahilan mo, napakalaking factor ng dahilan sa buhay ng tao, sa pagyaman at pag-asenso. Okay? At the same time, nasagot dito na bakit SGI. Okay? Doon na umikot. So ngayon pag-uusapan naman natin itong mga abbreviation ng topic. Ito po yung Ask Me Anything. Okay? Siya ay isang acronym. Attitude, skills, knowledge, management, emotion, anything. Malinaw? Malinaw. Klaro? At okay lang po ba huwag maantok ang bawat isa? Yes. Kasi tapos na po tayo. Yes. Okay? So bago po ako mag-proceed, naipakita ko naman kahapon na yung result at ano nangyari sa akin sa network marketing. Okay? Ituloy po natin yung kwento ni Moy. Bitin yun, nabitin. Yes. Kahapon si Moy, di ba? Yung nagbumibili. Yes. Tandaan nyo? Yes. Sa mga wala kahapon, hindi nila maintindihan. Okay. Siyempre, di ba, hindi nga sila nag-aaral parehas kasi kinakantsawan sila sa eskwelahan dahil sila po ay ngomo. Yes. Tama. Tama. Ang pangalan ng lalaki, pinangalanan natin si Moyi. Tama? Tama. At ang babae, pinapangalanan din natin si Moya. So, ang pangalan si Moyi at Moya. Dalawa sila para silang ngongo. Lumaki, lumipas ang mga panahon, sila ang nagkakalaro. Ngayon, binatilyo na sila. Ang edad nila mga nasa 16, 17 years old na. Siyempre, dahil sila po ang nagkakasama palagi, sila po ay na-inlove sa isa't isa. Na-inlove sila sa isa't isa. Ngayon, dahil inlove na sila sa isa't isa, nagpaalam etong si Totoy Moyi. Okay? Si Totong Moyi nagpaalam na sa kanyang nanay. Ang kanyang sabi sa gabi, Nay, tingnan nila ako kay Muya. Nagkakarininihan kami. Ngayon, lalo na namin magkakahal. Kasi nungo nga eh. Magkakahal na kami. Maganda daw sila? Pakasal. Ganon katindi. Nagulat yung nanay. Sigurado ka, Totoy Moy? Nay. Mahal ako ni Muya, mahal ko ni Tiya, mamaalan kami, kaya magpapakasal na kami. Ang tanong ngayon ng nanay, bakit? Totoy Moy, may nangyari na ba sa inyo? Ano kung nangyari, Nay? Wala naman. May nangyari. Mula po, sabi na nanay. Akala mo, Totoy Moy, kung ano ang mangyayari sa inyo after ng kasal? Gusto mo bang malaman? Excited si Moy, di ba sa kasal? Sabi niya, ano mong mangyayari, Nay? Maghahalimon kayo. At pag naghalimon kayo, dun magsisimula ang sakripisyo ng buhay mo. Maging miserable ang buhay mo, Totoy Moy. Natakot si Moy. Sabi niya, ano mong mangyayari namin, Nay? Bukas na, ipapaliwanag ko. Nakakabitin naman. Nabitin na naman. Power. Pero dahil maganda, ituloy natin. Kinabukasan, nagising ngayon, etong nanay, maagang-aga nagising. Ang ginawa niya, gumawa siya ng plano para hindi matuloy ang kasal. Dahil bata pa si Totoy Moy. Ang ginawa niya, dahil probinsya po sila, nagpahuli siya ng dalag. Alam yung dalag na isda? Yes. Tama? Yes. Ang laki ng dalag na pinahuli niya. Na isda, batod ba, dado, tinatawag. Taro. Aluan. Aluan. Pinahuli niya. Pagising ni Totoy Moy, inano ngayon, Totoy Moy, halika. Nay, ano pala yung amin mo panggabi?
Yan na. Di ba sabi ko sa'yo, pagkatapos ng kasal, magka-honeymoon kayo. At doon magsisimula, tutoy mo, ang miserable buhay. Bakit na? Ano kung mangyayari? Nakakatakot naman yun. Ito yun. Yung iyo, ipapasok yan sa kay Muya. Di ba sabi mo wala pang nangyari? Wala mong ganun na. Yan. Okay? Ngayon, para malaman mo, at may oras ka para mag-isip pag-desisyon, tingnan muna natin kung kakayanin mo. Anong gagawin na? Yung iyo, patigasin mo. Okay? Baka long story short, sumunod siya. May GLLA siya eh. So nung pinatigas na, kinuha yung dalag. Dito ka kayong kita, yung dalag, yung bunganga. Ipapasok natin, tutoy mo yun ha. Pagpasok, may ngipin yun. Ang sakit! Tiisin mo, tutoy mo yun. Imaginin mo to, ang dalag maliit pa. Ang liit ng ipin, nasasaktan ka na. Kay Muya, mas malaki ang ipin, no? Tama? O mata si Muyi. Sabi niya, pag ganun, ayaw ko lang magmahal. Successful lang ang tama? Tama? Tumakbo siya ngayon. Pumunta siya sa kay Muya. Muya, ano ka? Nagulat siya. Bakit, kay Muyi? Hindi matutuloy ang mahal. Bakit naman? Hindi mo ninamin sa akin. Inungaling ka. Pagpapadal tayo, after ng kasal, may alimon. At after ng alimon, ito, ipapatok niyaan. At yan, may ipin niya. Matalaktan ako. Sabi mo. Ganon. Hindi matutuloy ang kahal. Kahit, isayin lahat. At saka, yung tinasabi mo, hindi totoo. Ito, may ipin. Wala, ito ipin. May ipin lang. Ngayon, sabi nito ko ang ganito, makita mo muna sa akin. Sabi ni Muya. Tingin mo na ito pag kinakita ko pa ng ipin, tuloy ang kasal? Tuloy ang kasal, pag walang ipin. Ano pala ko yun? Menstruation. Right, died. Pinakita-kita ni Muya para matuloy lang ang kasal. Nung pinakita, nakita ni Muyi, walang ipin, tas may mga dugo. Tumakbo si Tutoy Muyi sa nanay niya. Nay! Tuloy ang kasal! Nabunod ang ipin! Anong lesson ng story? Pag inosente ka sa isang bagay at kulang ka sa kaalaman, madali ka dayain. Yes. Diba? Yes. Very important. May mga taong disidido sana. Malalim naman ang dahilan, pero hindi nila alam paano i-manage ang business. Paano ang tamang approach, paano ang tamang pag-handle ng emotions, lahat. Kaya nahihirapan. Simple. Ang cause ng failure, hindi alam ng isang tao ang ginagawa niya. Nakuha? Yes. Pag ang tao nahirapan, bibigay susuko. Yes. Kaya nga ang negosyong ko, hindi ka pwedeng soloista. Hindi pwedeng may sarili kang mundo. Yung Lone Ranger ka, mag-isa ka lang. Mahihirapan ka sa mundong ibabaw. Nakuha? Yes. Walang ganon. Okay? Kaya, let's proceed to the topic. Very important ang tinatawag na attitude. Okay? So, ang attitude po, naniniwala ako, ito yung bagay na naramdaman natin. Pag i-define ko kung anong attitude, attitude is a feeling. Okay, sabi nga?
Attitude is a key. Kung anong nararamdaman mo, yun ka. Nakuha? Minsan aware tayo. Kaya ako nakikita ko palang, palagi nga namin sinasabi, attitude is 80%, 20% lang ang skills. Tama? 10% nga lang. The more, lahat ng mga tao nagiging successful ang attitude, maayos. Paano nagiging maayos ang attitude na tinatawag? Simple, maayos ang kanyang mindset. Kaya very important na maayos muna ang mindset. Pakisabi nga? Mindset. Kaya nga tinawag na mindset. Kasi kung anong nakaset dito, yun yung nandito. Wala po akong nakita ng tao na problemado, maraming problema pero nakangiti. Sira ulo na yun. Kasi kung anong meron sa utak natin, ibinabiyay niya sa puso at yun ang reaksyon na lumalabas sa ating katawan. Tama mali? Tama. Nakuha. Kaya isang taong gutom, di ba, na nararamdaman, kahit pag may pagkain yan, hindi na yan nag-iisip. Kung ano man yan, basta marumi man yan, basta pagkain, kakainin yan. Ang instinct kasi para mag-survive. Malinaw. Malinaw. So mindset is very important. Kaya nga po ako, di ba, ang pinakalaban kasi, karamihan sa network marketing is this. Di ba, nahihiya, may pride, di ba, ayaw mo pagsabihan ng kung ano-ano, di ba, ayaw ma-reject, ayaw ma-discourage, baka baduy ang tingin, baka kaibang tingin, di ba? So, paano mo i-handle yung mga ganun? Perspective is very important. Now, simple, kung akong tatanungin mo, bakit ako magpapa-apekto sa sasabihin ng ibang tao na hindi naman sila ang magbabayad ng mga Judith at Juna? Tama mali? Ikaw naman ang magbabayad yan eh. Tama. Sino ba magbibili ng pangarap mo, pangailangan mo sila ba? Ikaw. Tama? Tama. Lahat ng gagawin mo, normal ang tao may komento, lalo na pag nagsisimula, kakandaan mo yan. Yes. Pag wala ka pang result, kagaya ni Chandler, sabi ng mga batsa nung in-invite niya, varsity tayo, hindi tayo nababagay dyan. Ano bang kinalaman natin? Nung nagiging successful si Chandler, ang sabi nila, buti ka pa, nag-networking, kami basketballista pa rin. Tama? So yun yung factor. Ibig sabihin, ako ganun din yung nagsisimula. Kaya ang attitude ang pinakamahalaga. Ang attitude, kailangan mabubuo muna. Kasi ang kalaban nyo dito, tapatin ko po kayo. Ang kalaban nyo dito, hindi po yung dahil magaling ang kausap nyo. Hindi po yun. Ang kalaban nyo hindi outside. Inside. The battle is within. The real battle is you versus you. Ang kalaban mo dito, sarili mo. Yes. Araw-araw. Tama. Nakuha? Yes. Yung kliyente pag nakausap mo, negative, ayaw, ano man ang sinasabi, ikaw ang magdi-decide kung magagalit ka, kung madi-discourage ka, kung hindi. Kung magpapapekto ka, kung tutuloy ka. Tama. Malinaw. Malinaw. Simpleng bagay lang minsan sisimulan natin yung attitude na tinatawag. Lahat po ng kalalakihan, alam natin na karamihan po magligpit sa loob ng bahay. Ako po, dahil ako palaging nahuhuli, dahil ang tulog ko madaling araw na. So ang gising ko, late na. Doon pa lang sa kama, dahil ako ang nahuli, ako po mag-aayos na. Hindi pwedeng kasambahay o katulong. Bakit? Sa simpleng bagay na ginulo mo, hindi mo maayos, ang kasunod na mga gagawin mo, mahirap ayusin. Malinaw. Malinaw. Simpleng bagay, may kalat, iasa mo sa ibang tao, tatawagin mo pa, kung kaya mo naman, bakit mo pa iutos? Palagi natin ilalagay ang sarili natin, paano kung tayo yun? Klaro. Claro. That's attitude. Yung paninira, wala tayong magiging dun. Tama? Yung character assassination, wala tayong, ano ba makukuha mo? Bibigyan ka ba ng award? Bibigyan ka ba ng plaque? Yung pagmamarites sa buhay ng ibang tao, walang kwenta yan. Minsan, nangyayari po sa karamihan, di ba? Nag-away silang mag-asawa, nabwisit, maraming problema, yung aso or pusa na dyan lang, tumawid lang sa harap niya, bigla sinipa dahil lang sa galing, wala namang pakialam yun. Yan ay hindi tamang attitude. Sa mga empleyado na nakaranas, ako naranasan ko yan. Minsan pag napagalitan, pag wala na yung boss, babalasubasi na yung trabaho. Tulad yan ang sabi ko, naranasan ko po maging pahinanti kargador. Pero minahal kong trabaho na yun dahil nakakatawid ako doon. Pero sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng opportunity.
At yung mga panahon na yun, kailangan ko paladaanan para i-ready ako sa real battle ko sa labas. Nakuha? Yes. Maganda pag-usapan ang success sa buhay. Agree. Agree. Kotse, bahay, travels, fame, recognition, yung tipong bilong ka sa mga mayayaman, yung kaibigan mo. Pag may resulta ka, mag-ibang level up ka ng result, environment. Yan naman talaga kasing gusto ng tao eh. Tama? Tama. Number one na gusto ng tao, belongings. Na dapat bilong ka doon, hindi ka left behind. Pangalawa, dapat kung bilong ka rin doon, fame. Dapat kilala ka, sinasaluduan ka. Hinahangaan ka. Tama? Tama. Yun naman ang gusto ng tao eh. Pero yung pangatlo, kailangan maintindihan mo ano ang purpose. Klaro? Yes. So, at the very beginning, sabi nga sa Biblia, di ba? Tulad ng mga parabol ng talento na ipinento diyan sa Biblia, sa Matthew ata or the Book of Mark, di ba? Yung iba, binigyan, pinalaki nila. Yung isa naman ay nilibing niya. So siya ay siningil ng kanyang master at kinuha at sinintensyahan siya na hindi maganda. Ibig sabihin, anumang mga bagay or gift na meron sa atin, alagaan natin at palakihin natin. Tulad ng sabi ko, palagi pag may nakausap akong ordinaryong mga tao, janitor man yan, guardia man yan, ano man yan sa labas, hotel, palagi ko sinasabihan, bro, mahalin. Halimbawa, nakita niya, ang ganda ng auto ko, Challenger. Sir, boss, ang ganda naman ng auto mo, big time ka. Alam mo, tatakin ko lang siya, Brad, mahalin mo trabaho mo kung ano ka man. Malay mo ba ng araw may makadiscover ng talent mo, yan ay magdadala sa tagumpay mo sa buhay. Yes. Nakuha? Yes. Kasi ano ba naman ako dati? Sino ba naman ako dati? Wala rin po ako. Kung mayroon na sa akin, kagokuhang lalaki. Yes! Kasi sabi ko, mas wala na rin ako. So, ang punto ko is this, no? Lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin, lahat po yan, ini-extra ka lang para dadalhin doon. Ang pinakamahirap sa lahat ng parte, di ba, tulad na ng sabi ko, maraming tao na nanalo sa loto, pero ang malaking problema nila, hindi ready ang kanilang utak at ang kanilang emosyon, bara-bara ang gastos, kumbaga revenge, dahil mahirap kami i-enjoy namin ang buhay. And ayan ay mga mali ng mga taong nagiging successful na galing sa wala. Hindi lang sa network marketing business. Na pag naka one time, big time, dahil dati kinutya, dahil dati minaliit, nung yumaman na ngayon, maghihiganti na sa buhay. Kailangan makita nila na ganito ako, ganyan ako, may ganito ako para sa saluduan ako, para ipasikat. At yun ang cause ng malaking tapon ng pera kasi ang pagpapasikat ay malaking tuition fee ang pwedeng lumabas sa buhay mo. Talo mo pa dyan ang nag-enroll sa Harvard University. Ang tawag namin dyan, University of Stupidness. Diba? Magastos po yan. Diba? So, ibig sabihin kung ano ang kailangan, doon tayo mamuhay. Ang sobra, ako nga, pag na-bless ka, huwag mo extend ang buhay mo to the max on the higher level. Siguro ako dahil nadas ko na. I-extend mo, huwag ka magtipid. Hindi solusyon ang pagtitipid. Nakuha? Solusyon ay malaki ang kita. Pag malaki na ang kita mo, doon ka mag-save ano mga parte. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay, pag kumikita ka, huwag mo itaas masyado ang standard ng sobrang taas ang lifestyle mo. Kundi alalahanin mo yung mga taong nasa paligid na nangangailangan. Klaro-klaro. Kaya may SGI cares tayo. Patulad yan, itong bagyo. Diba? Para just to encourage you guys. So itong bagyo, maraming nasalanta, maraming nakita nyo naman sa GC. So nag-allocate ang SGI cares natin na hindi nag-collect sa mga member. 500,000 para itulong sa mga nasalanta. So, paano kung wala tayong pera? Tama? Gusto natin tumulong, pero hindi tayo makatulong. Naku, na-gets nyo? So, ang SGI, hindi ko ito dinesign para sa akin. Para sa atin at tutulong tayo. Gagawa tayo ng magandang istorya lahat dito sa kumpanya ko. Yes. Malinaw? Yes. At lahat, hindi kasi mangyayari yon kung ang attitude natin ay hindi pare-parehas. Kasi madali naman ang pagsasama. Inalo ka na gusto mong produkto, may pera ka, ay mag-ilit ka pa, pwede ka sumali. Pero itong problema, tatagal ba tayo sa pagsasama? Yung mga apply niyo ba, magkakaintindihan ba kayo, magkakasundo kayo? Paano kung hindi kayo magkakasundo? Ang network marketing, lahat po ng klase ng utak, emosyon, bituka ng tao nandito.
Iba-iba po ang pinanggagalingan. From galing sa wala hanggang sa taas.